Anyway, mga bossing, iwanan na ho natin yan, mga kababayan. Dakuin muna natin. Eto, wag muna tayong atat kay Jinggoy. Ano? Baka nakakalimutan natin, mga kababayan, na meron pang Bongo. Na nasasangkot din sa mga flood control na nasasangkot din yung kanyang pamilya, no, mga kababayan, doon sa mga government contractors. Sabi kasi, bawal daw yung mga ganyan. No? Conflict of interest daw ho, mga kababayan. Yung ang pamilya mo, ang contractor, tapos nasa gobyerno ka. Bakit to? Kung ikaw, senador, di ba? Madali mong mapapakiusapan. Madali mong masasabihan, uy, bakit naman walang natatanggap na proyekto? Itong, tatay ko yan. Kapatid ko sa labas yan. Di ho ba? Ngayon, ang mangyayari, bias na ho. Hindi na ho patas. No? Imbis na sana, makukuha yung pinakamura, tapos maganda na gagawa ng proyekto, maibibigay sa kanila. Tapos, ang mangyayari pa dyan, baka overprice pa. Di ba? Hindi, wag mo nang i-check yan. Bakit? Kamag-anak ni Senator Bongo, yan Malilintikan lang tayo, mayayari lang tayo. Okay na, sige, approve na yan kay Senator Bongo naman yan. Posible yung ganun mangyari, mga kababayan. Sabi dito, kasi kinakalimutan na natin yung CLTG Nakapokus na po tayo kay Jinggoy Mamaya ho si Jinggoy, wag kayong mag-alala. At ang sabi kay Jinggoy butom daw, butom. Investigating the ties of Bongo's family firm with Diskaya. May connection yata yung kanilang yung kanilang CLTG by partnering with other big firms apart from St. Gerard in 2017, panahon ng dating Pangulong Duterte, no? First full year of Rodrigo Duterte presidency, CLTG won over 3 billion in government contracts in the Davao region. Aba, sir, napanalunan ba talaga yan? Maayos ba talaga yan? No? Kumbaga, maayos talagang ibinid. Yung talagang kayo ang karapat-dapat na makakuha ng mga proyekto, or baka naapektuhan mo naman din. Baka merong, kamag-anak ko yan, tapos hindi nyo ibibigay sa kanya yung yung proyekto. 3 billion yan, sir. Ano sabi dito? Firms of Bongo Kins, top contractors, many JBs delayed project in Davao. Aray ko po. Ganun din, sabi reconstruction, Davao City, CY Registrar Regional Office, no? 3 buildings and etc. Ayan, basahin natin dito. Asa ba yun? Ito pa. No? Sabi dito, Senator Christopher Bongo believes that those involved in the anomaly surrounding flood control project must be punished. Aray ko po. Naku, mukhang sabit kayo No, may mga nagsasabi na sabit kayo. Yung isa daw construction company sa tatay, yung isa naman daw, doon naman sa kapatid sa labas. Ito pa sabi ni Bongo. Sa laki ng pondong pinag-uusapan dito, hindi sapat ang audit o reporting sa mga ginagawang flood control project. Lakas ng loob, Siguro akala niya hindi mahahalungkat yung kanila, hindi mailalabas sa news yung kanila, Hindi sapat ang explanation lang mula sa mga kontraktor o DPWH, Public Work and Highways. Dapat po mayroong managot dito at dapat po maging accountable po sila. Sabi ni Bongo, mga kababayan, na pasimuno po ng malasakit, Nasabi naman ng mga kapwa natin Pilipino, malasakit. Pumupunta lang naman yan sa mga inauguration. Sabi ni Berando Velasco, Gerardo, Sir Mark, kaano-ano ba ni Kap ninyo? Yan, sabi niya kahapon, nung kasama natin siya dito sa live, pinsan niya daw. Among the top contractors named by President Ferdinand Marcos Jr., that receive a lion's share of flood control, ibig sabihin yung kasama doon sa 15. 15 pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na
talagang suki at talagang laging nakakakuha ng mga proyekto owned and connected to the family of defeated Pasig City mayoral candidate Sara Duterte. Sara Diskaya. The family of Go turned out to be Diskaya's business partner. Aray ko! Boss, mahirap yatang imbestigahan sa Senado, lalo na si Marcoleta, Senate Blue Ribbon Committee. Kung mga senador ang mga sama, business partner daw ng mga Diskaya, ang mga nagkasala dito sa Pilipinas, pang mahirap lang, sabi ni Arman Raquinho. CLTG Builders, nandyan na si Ma'am Aba, kahit doon ako nakatingin, kita ko yung pangalan niya, no? CLTG Builders, owned by Ghost Father Desiderio, partnered with the Diskaya of Pasig for various infrastructure project in Davao region amounting over 800 million. Talaga umaapaw naman ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Ano, sabi ni Sir Tony Ninobla, humihirit na naman si Marcoleta at gusto mag-Senate President. Ang dami mong alam. Marcoleta, anak ng tinapa ka. Diyan ka na lang sa Net 25. Go was former President Rodrigo Duterte's special assistant at the time, and they had just taken over in June 2016. CLTG also coincides with the initial of Go's complete name. Hindi naman daw dawit si Go dyan. Si Senator Bongo, hindi daw dawit. Yung CLTG, ang sabi is Christopher Lawrence Tesoro Go. Saktong-sakto, ano? Saktong-sakto. Si Ma'am Princess Paris, nakita ko na din. Based on Rappler Research, CLTG Builders entered into a joint venture with St. Gerard. Naku, yung St. Gerard, ang dami ding ano yun. Ang dami din na sinasabing mga ghost project at ang dami ding sinasabi na mga ano daw ho, hindi tapos at substandard na mga project daw ho. No? Ito, nakipag-joint venture sa yung CLTG. Nung tatay ni Bongo, no, sa St. Gerard, dapat yata matanong, maimbestigahan, malaman din kung ano yung mga proyekto nila na sabit itong CLTG. Di ba? Sabi ni Tato, hirap i-deny yan. Kompleto, initial. Baka kayang lusutan ni Bongo yan. No? Based on Rappler's research, CLTG Builders, nabasa ko na to. CLTG Builders entered into a joint venture with St. Gerard Construction General Contractor and Development and BAG 5 infrastructure project in the Davao region amounting to over 816 million. St. Gerard owns by Sara husband Pacifico Curly Pelisario Diskaya, mga bossing. Tapos pag binalikan natin ito, no? Firms of Bongo Kin top contractor, many JB's delayed project in Davao. Nako po. Kaya kailangan ho talaga, mga kababayan, si Senator Ping Lacson ho, mga bossing. Ito pa, utol ni Senator Bongo, may 326 million flood control project sa Davao with question mark. Nagtatanong naman ho ito. 5 flood control project sa Davao City na may kabuuan halaga ng 326 million. Ang nakopo ni Alprego Builders and Supply na pagmamayari umano ng kapatid ni Bongo. Suki kayo ng flood control din, ha? Ang sagot naman ho ni Senator Bongo dyan, mga kababayan, is wala daw siyang kinalaman doon sa kanilang mga negosyo. Bata pa lang naman daw ho siya. Negosyo na nila yun. Kaya kung sakali na naging senador siya, hindi naman daw siya nakikialam doon. Baka nek-nek nyo po, sir. Konti lang po ang mapapaikot nyo sa ganyan. Yung mga DDS lang po. Sir, Pilipino pa. Boss, baka naman pwede. Boss, anak ni ano yan? Anak niya si Bongo. Boss, kapatid yan si Bongo.
Ganun ba? Sige na nga. Kanila na yung proyekto. Ganun ho ang posibleng mangyari dyan, mga boss. Sabi ni Ma'am Marites Musni, nagbalikan na ang mga magnanakaw, mga pinalaya noong panahon ni PRRD. Sila Jenggoy, oo nga no. Si Arroyo, si Villanueva, at lahat yan ay nagsama pa ng Resback, si Buday, ng confidential funds. Lagi malinis si Bongo. Tuloy ko to. Ayon sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph ni President Ferdinand Marcos, kasama daw yun. May nag-ulat, may nagsumbong. Naku, yari kayo dyan. No? Yari itong mga ito, mga kababayan. At ako ho, mga bossing, excited ho ako doon sa unang hearing. Sa unang hearing po ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi si Senator Panfilo Lacson na ho ang mga ngasiwa nun mangunguna dun Bakit to? Yung Marcoleta nila, tanggal! Si Ma'am! Saan nyo po matatagpuan si Marcoleta ngayon? Sa Net 25, umiiyak. Ano sabi ni Marcoleta ngayon? Senate President naman daw ang kakanain niya. Nakita ng mga kapwa mo, mga senador kung paano ka bias tumingin kung paano ka bias mag-imbestiga diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa tingin mo iboboto ka niyang mga yan? Malabo. No? Nakapag-isip-isip na yung mga ibang senador. Bakit to? Siguro inisip nila, nako, ang hirap naman nung pinagawa sa atin ni Chis, ang hirap naman nung inano ni Chis sa atin. Biruin mo, yung forthwith na nakasulat doon mismo sa konstitusyon ng Pilipinas, dededmahin natin. Di ba? Ang hirap po noon, mga kababayan. Biruin mo, sabi nga ni Senator Panfilo Lacson o sige, lahat ng senador magdebate tayo tungkol doon sa konstitusyon. Walang pumalag. Kasi isa lang po ang pwede sa kanilang itanong ano ang pagkakaintindi mo diyan sa nakasulat na kapag 1/3 na ang lumagda sa Congress, kailangan na shall forthwith into trial na. Paano yun? Di ba? Kaya walang pumalag, mga kababayan. Sabi dito ni Sylvia, Mark, may balita na ang sasama sa rally sa September 21 ay may Chinese citizen. Ay, ganun ba? Saglit lang. Putulin ko muna yung rally. Pero rally pa din ang pag-uusapan natin, mga bossing.